mga kapatid. Kaya lubusan tayong pasahog kay Jesucristo. Yan ang topic natin ngayong umaga ito. Lubusan pagkapasahog sa ating Panginoong Jesucristo. Handa ba kayong pasahog? Baka maganda, amen nyo. Nasa kondisyon ng mga espiritu nyo. Amen? Amen. Okay. Sana mamaya kang ganyan. May hinaya. Mga kapatid, ang ating kung laging topic, pero maging handog ang ating buhay sa Panginoon. Lahat po ng ating topic, umingin ko na mga bagay niya. Kasi ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayo lang maging matuwid sa kanyang kapal. Yan ang sekreto upang ikaw ay lubos na pagkarain ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tayo may nana. May nana. Siguro may nana ko. Amen? Amen. Kaya malakas. May nana na. Pagkapatid. Lubusan pagkapasahog kay Jesucristo. Romans 6:23. Ang sabi niya, huwag mong gamitin ang iyong katawan bilang kasakapan ng kasamaan. Ibig sabihin ng Panginoon niya, huwag ka may involved sa magkasalanan sa mundong ito. Pagkos, lubusan ka magpasahog sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Amen. Introduction. Ang pagkapasahog sa ating ang pagkapasahog sa ating buhay sa Diyos ang kanyang inaasahan. May inaasahan ng Diyos sa inyo. Nung kayo tumanggap kay Kristo, may inaasahan ng Diyos sa inyo. Amen? Amen. Ano ang inaasahan ng Diyos sa inyo nung kayo tumanggap kay Kristo? Si Kristo ba sa puso nyo? Amen. May inaasahan ng Diyos sa inyo. Ano inaasahan ng Diyos sa inyo? Ang inaasahan ng Diyos sa inyo, pasahog tayo sa Diyos. Kung paano si Jesucristo ay napasahog sa Diyos Ama, gayon din ang dapat natin gawin. Ngayon, ano ba? Paano tayo lubusang makapasahog sa Diyos? Kailangan may gagawin ka. Unang punto, si Jesucristo ang gawin mong pundasyon ng iyong buhay. Hello? Amen. Si Jesucristo ang gawin mong pundasyon sa ating mga buhay. Hindi madali yan ang lagi ko siya sabi, maging makulit na ako, makulit ako. Lagi ko siya sabi na hindi madali ang mabuhay sa mundong ito na wala kang Kristo sa puso. Sapagkat ang tao, hindi na natapos sa kasiyahan. Hindi naman ang mga mananampalataya tayo, napakababaw ng ating kasiyahan. Hindi malalim ang kasiyahan ng mga mananampalataya. Amen? Amen. Pero ang hindi mananampalataya, masyadong malalim ang kanilang kasiyahan. Kaya wala siyang tigil ng pag-inasa sa anumang bagay. Hindi naman ito mga Kristiyano, mabaho lamang ang ating kasiyahan. Mabigyan ka lang ng 5 pisong sago na malamig, masaya ka na. Amen. Hindi tulad ang hindi mananampalataya. Amen. Ngayon, ang sabi niya sa Jesucristo, ang gawin mong pundasyon sa iyong buhay. Mali ang lagi sa computer. Okay, letter A. Unang Korinto 3:11. Magbasa mo, boy. 1 Corinthians 3:11. Sapagkat sino man ang hindi makapaglagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Jesucristo. Sa mabuting balita Biblia, pakibasa mo lang yung mabuting Biblia. Sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Ayan. Iba kundi si Jesucristo. Ayan, walang ibang pundasyon na nailagay na
walang iba kundi si Hesus Kristo. Ulitin ko, sinabi niya, walang ibang pundasyon. Kung ikaw naghahanap ng pundasyon iba, wala ka nang hanapin pa. Sapat naka Hesus Kristo na ang buong tatak at tibay ng ating pananampalataya. Siya ang ating pundasyon. Amen? Tulad yan. Anong pundasyon ng kikibuloy? Nabulo ko na, kahanap ko kapag siya, di ba makita-kita eh. Amen? Kasi kaya hindi makita. Hinahanap nila. Tulad lang hanapin, lilito yun. Ano, bakit ganun bakit ganun ang isipan ng mga membro niya? Sapagkat sinabi ni Kibuloy, siya ang Son of God. Ang pundasyon nila ay nakikibuloy. Amen? Pero tayo, hindi tayo katulad nila. Tayo ang ating pundasyon, walang iba kundi si Kristo. Si Jesus Kristo, ang ating pundasyon, yan ang ilagay natin sa ating isip at puso. Ano sabi sa sorry po. Paano magiging matibay ang pundasyon sa buhay mo sa pamamagitan ng Hesus Kristo? Isabuhay mo ang kanyang sinasabi ka. Lucas 6, 46 hanggang 48. Ton, pakibasa mo. Lucas chapter 6, verse 14 sabi, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng kakong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang tao na pumukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at pugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Amen. Ano sabi niya? Hindi ba kita tamaan sa sinabi ng Panginoon dyan? Ano sabi ng Panginoon? Tinatawag niyo ang Panginoon, Panginoon. Pero hindi naman ginagawa ang aking sinasabi. Di ba? Hindi ba? Oot naman ako dyan. Yan. Kaya ba hindi ko na naman sa salita ng Panginoon na yun? Kung minsan, salita tayo ng salita ng Panginoon, pero yung mga bagay na siya sabi niya, hindi natin ginagawa. Ngayon, ano sabi ng Panginoon? Ipakikilala ko sa inyo kung ano ang taong matibay ang pundasyon, ang nakikinig ng aking salita at nakasagawa nito ay katulad ng taong humukay ng malalim, nagtayo ng pundasyon sa ibabaw ng bato, dumating ang baha, umunos, hindi natinag ang bahay nila sapagkat ang bahay na yun ay nakatayo sa pundasyon bato, walang iba kundi si Hesus Kristo. Amen? Amen. Kaya, kung ikaw ay nakarinig ng salita, kung ikaw ay nakapagbasa ng salita, i-apply mo sa buhay mo. Hindi mo pwede, hindi mo i-apply sa buhay mo sapagkat kapag hindi mo in-apply sa buhay mo yung salita ng Panginoon, kahit na-reach lang yan, karalugan lang, at pwede kong gamitin niya sa pagdidibate. Ganyan si Eli Soriano. Bunga ng bunga at napakahusay sumagot. Pero, hindi niya naman ina-apply ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, kapag ganyan tayo mga kapatid, kaya tumutulong ka na sa salita ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, matapos mo marinig, i-apply mo sa buhay mo ang salita ng Panginoon. Upang tumibay ang pundasyon mo kay Kristo. Amen? Amen. Kung ang pundasyon ay manatili, tatanggap tayo ng hindi para po sa Diyos. Unang Korinto 3:14. Ding pakibang po.
Unang Korinto 3:14. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Amen. Kung ang pundasyon mo'y manatili sa buhay mo, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Ibig sabihin niyan, kapag ina-apply mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, pagkapalain ng Diyos ang buhay mo. Amen. Gusto niyo ba magpapalain kayo? Walang tao hindi gusto magpapalain. Kaya nga lang kuminsan, ang pagkapala, kapag ito yung ating narinig, na nasa isip natin material, ang pagkapala, hindi lang material ito. Ito'y nakaikot sa lahat ng bagay ng ating buhay. Una, may kapayapaan ka. Pero, sa kabila ng kaguluhan, pinagpala ka. Amen. Kasi maraming yung mga tao, mga kapatid, walang kapayapaan. Pero, kasi may mga tao kasi na pag sinabing blessing, ang iniisip nila, pera. Panginoon, mga kapatid, ito tandaan ninyo. Ito din natin sa ating mga isipan ng mga bagay na ito. Ito tandaan natin. Kailanman, hindi tayo pwedeng pagkurangin ng Diyos. Amen? Pero kapag ikaw may kapayapaan, kahit wala kang kayamanan, pinagpala ka. Amen? Amen. Kasi ang pagkapala, hindi lang sa material, inuulit ko. Amen? Kasi kayo, mga kapatid, maraming tao ngayon ang masyadong busy sa pagkapayaman, busy makabili ng kotse, busy may bagong modelo ng kotse, gusto ba, kahit may rendition ka na. Kaya ng tao kasi ang tao, mga kapatid, hindi mawala yung pagkanasa. Kaya gagawin kontento sa buhay mo, amen, kontento may kinakain ka, may inom ka, may dinatapit ka, magpalaman ko na sa Diyos. Sabi ka ni Pablo, amen? Sabagat ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Ano ba pagkakaiba ng ulam ay fried chicken? Tsaka ulam ko garunggo para tayo na puso. Ulam tayo, amen? Ako, alam ng asawa ko, alam niyo kung ano paborito? Isa sa paborito ko ulam, adobong garunggo. Paborito ko ulam niya, adobong garunggo. Kaya ko sabi sa inyo, kasi ating iwaglit sa ating isipan na hindi lang ang material ng pagkaparang ng Diyos, kundi ito'y nakasalalay kung ano, meron ka, nasisiyahan ka na. Amen? Amen. Pangalawang punto, paano magiging matatag ang iyong pundasyon kay Kristo? Lagi magandog ng buhay sa Diyos araw-araw. Alam niyo mga kapatid, ang pagkahandog ng Diyos ng buhay, hindi lamang ngayon. Kaya yan, araw-araw ginagawa ko yan. Hello? Hindi ba ka natutuwa? Matatapos ng year 2024, andito pa rin tayo sa mundong ito. Pero, pagkagising nyo, nakikita nyo kung saan may nabahay nyo. Pag-isip nyo, nakikita nyo yung mga mahal sa buhay. Di ba pagkabala yun? Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ngayon ang hindi na nagigising pagkadulo ng diretso na. Kaya kung ikaw ay tumatanggap ng karagdagang buhay sa Panginoon, magpasalamat ka sapagkat ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen. Ngayon, paano magiging matibay ang pundasyon mo sa Panginoon? Mag-ari ka ng buhay araw-araw kay Kristo. Romans 12:1. Okay, pakibasa. Romans 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang ahing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siyang inyong katampalang pagsamba. Iharap. Sa ibang salin, ihandog ang inyong buhay bilang pagsamba sa Panginoon. Amen. Ang Diyos
Ang ganda ng mensahe ni Pastor Mot nung linggo. Ang ganda. Ano sabi niya, di ba? Alam mo, may asawa ka. Ulitin ko lang, no? Ang sabi ng asawa mo, mahal kita, pero 99%. At yung 1% daw sa dati kong girlfriend, siguro naman, papayag ka na siya 99. Sa dating girlfriend ko, 1%. Ngayon, pwede ko siya samahan. Pwede ko siyang, hindi, pero wala naman nangyayari. Kasi 1% lang ang figure sa'yo. Ano ba nararamdaman niyo? Kung kayo, asawa ko, kahit ba kayo? Siyempre, hindi ka mabayag, di ba? Ang gusto mo, lahat ng pag-amahal ng asawa mo, 100%. Di ba? Ngayon, ganoon din ang Panginoon. Ano kaya ang asawa ng Panginoon? Kung nakikita ng Panginoon na meron pa tayong ibang maliban sa Kanya. Kasi ang gusto ng Panginoon, kasi kaya na ako, minsan minsan, pinag-question ng iba, ba't ka mag-ibig sa Panginoon? Mayaman naman siya. Ba't mo question na pag-ibigay? E siya ang magaling ang ibibigay mo. Di ba sa Kanya rin galing? Kung ang buhay mo ay naibigay mo, may bibigay mo na lahat. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ialay natin o iandog natin ang ating buhay sa Diyos. Ano sabi sa Gracia 2:20? Si Jesus ang dapat nabubuhay, hindi tayo. Gracia 2:20. Magandang po yung James. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi ako nabubuhay kundi si Kristo. Ang nabubuhay sa akin at ang nabubuhay ay kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ang ganda ng sinabi ni Pablo dyan. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Sino nabubuhay kay Pablo? Si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. At habang nabubuhay ako, sabi ni Pablo, kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo na siya umibig at nag-aray ng kanyang buhay para sa akin. Kaya mga kapatid, inanagin natin isipin, hindi na si Kristo, hindi na ikaw, hindi na si Boboy, hindi na si Ding, hindi na si Junior, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang nabubuhay sa akin. Walang iba kundi si Yesu Kristo na sapagkat siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Pangatlo, maghandog ka ng papuri sa Diyos. Araw-araw. Hebreo 13 verse 5. Brother Robbie, pakibasa mo. Hebreo 13 verse 15 pala. Di ba? Sige, Junior, ikaw Junior. Hebreo 13:15. Kaya lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkakamit-ala sa Kanyang pangalan. Amen. Lagi tayo maghandog ng papuri. Pinupuri niyo ba ang Panginoon araw-araw? Amen. Dapat palagi purihin natin kasi wala naman tayo maibigay sa Diyos na lahat na ibibigay natin sa Panginoon, galing din sa Kanya yun eh. Yun ang dapat na makita. Kaya ito, lagi ko sinasabi ko naman at lagi ito paulit-ulit. Ang mga bagay na ibinigay siya ng Diyos, ang mahalin mo, yung nagbigay, pagkatapos yung ibinigay. Kasi mayroong mga tao paligtad, minahal ang ibinigay, nalimutan ang nagbigay. Kaya may mga tao pag mayaman na, maganda na buhay, nalilimutan na ng Diyos. Bakit?
busy na. Hindi na makasimba. Dahil pamamasan mo kung linggo mapunta Tagaytay. Dati walang kotse, nagkaroon ng kotse. Amen. Dati walang negosyo, nagkaroon ng negosyo. Diba? Naging busy. Ang sabi ng Biblia, hindi namunga. Busy. Kasi may kotse na eh. May mga sasakyan na. Punta Tagaytay. May mga transaksyon na kung ano ng linggo. Hindi na sumisimba dahil meron na silang kaos na ibang tao. Eh, ang Panginoon, ano yan? May isama natin ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Meron kayong 6 na araw. Ang ikapitong araw para sa akin to. Amen. Ano ginagawa ng mga tao pinagpala? Pati yung araw ng Panginoon, kinukuha. Kaya mayroong mga Kristiyano, kapag pinagpala, lumalayo sa Diyos sapagkat minahal nila ang ibinigay, hindi nila minahal ang nagbigay. Mga kapatid, buksan natin ang ating isip. Bakit ako hindi pinagkapala ng Panginoon? Kapatid nila bagay. Bakit ay binibigay sa akin na parang eksakto lamang? Baka maya, pagkabigyan niyo, gagawin yung maman, maliputan mo ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya ang Panginoon minsan, nagkakaroon ng isip na, pahiyamanin ko ba ito si Pedro? Eh nakita ko, pag ito yung maman, tatalikuran ako ito, kalilimutan ako ito. Eh samantalang hindi ko nalilimutan. Nakuha niyo yung sabihin, kaya kung minsan ang Panginoon, nagkakaroon ng isip kung pahiyamanin tayo o hindi. Amen? Walang magulang na hindi nagkisita ang kanyang mga anak ng pasenso. Kung paano tayo mahal ng ating mga magulang, gayon din ang pagmamahal ng Diyos, higit pa sa ating mga magulang. Kaya, isipin natin ba tayo hindi mapayaman ng Panginoon? Kasi pag-imaman ka, baka malimutan mo ang Panginoon. Samantalang, kung eksakto lang ang ibinibigay ko sa iyo, hindi mo ako nalilimutan. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, magpulit-pulit tayo. Amen? Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon na siya kumilos at gumawa sa ating mga buwan. Sapagat kung wala siya, wala tayong magagawa. Amen? Bakit ito punto? Ito maganda. Laging manatili sa presensya ng Diyos. Amen. Lagi kang manatili sa presensya ng Diyos. Sapagkat kapag hindi ka nanatili sa presensya ng Diyos, tandaan mo, makakasala ka. Pero, makakasala ka pag hindi ka nanatili sa presensya ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na kanyang mga anak na gumawa ng kasalanan. Ibig ng Panginoon na kanyang mga anak banal. Napasabi ata, kayo ba minsan nag-eksperimento? Huwag ka makasala sa loob ng isang linggo, hindi ka magsisinungaling, hindi ka mag-iisip ng masama sa kapwa, basta magiging banal sa loob ng isang linggo, i-try nyo yan, mag-eksperimento kayo. Madalaman nyo ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Amen? Amen. Hindi ka mag-isinungaling, hindi ka mag-iisip ng masama sa kapwa, hindi ka maganda. Lahat ng kabanalan at iba mong buhay mo, makikita mo kung paano kumilos ang presensya ng Diyos sa buhay. Ano sabi niya? Laging manatili sa presensya ng Diyos. Colossians 2:7. Diyan ang makibasa mo. Colosas 2:7 po sinasabi, manatili kayo sa Kanya at isalik sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Amen! Manatili kayo sa Kanyang presensya. Amen! Napakaganda. At sabi magpakatatagsan sa ating pananampalataya. Hello? Amen. Kaya,
Kung hindi mo gagawin yan, in and out ang iyong buhay Kristiyano. Hindi ka nalago, kapatid. Ang gusto na parang magawa, mag-upgrade ang iyong pananampalataya. Pero, Amen. sapagkat yan ang dakilang layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya, mga kapatid, hinahamon tayo ng Diyos sa umagang ito. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Pangalawa, lagi mong isipin, tayo ang sanga. Siya ang puno. Kapag ang sanga ay hiwalay sa puno, ano mangyayari sa sanga? Malalanta, hindi magkubunga. Pero kapag ang sanga ay nanatili sa puno, iyak yan ay magkubunga. Ano sabi sa unang John 15 verse 5? Boy, John 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen! Napakaganda po niya. Malinaw na malinaw, hindi malaking unawain ang talatang niya. Simple-simple ang ilustrasyon ng Panginoon sa atin. Ano sabi ba? Ako ang puno, kayo ang sanga. Kung kayo hiwalay sa akin, hindi kayo mamunga. Amen? Maganda mga kapatid. Lagi tayo nakakapit sa Panginoon. Para lagi tayong mamunga sa kanyang banal na presensya. At ang kaulihan, lagi kumasa sa Diyos at huwag sa kayamanan. Unang Timoteo 6:17. Yes, sir, makipasa mo. Unang Timothy 6:17. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan ng pagpapataas at huwag umasa sa kayamanan ng bilimas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang mundo, sabi nga sa nakulog ng YouTube, ang nagkapatakbo sa mundong ito ay kayamanan. Kung hindi ka mayaman, wala kang sinabing tao sa mundong ito. Amen? Kaya, sa born again, mga kapatid, dito sa born again natin fellowship, walang inanangin tao rito. Kay mayaman, kay mahirap, welcome. Kay mangmang, kay marunong, welcome. Lahat dito, lahat, mga tayo, amen? Napagkat ang ating inaasahan ay salaman, hindi kayamanan, kundi si Yesu Cristo na buhay na siyang ating tinanggap at sinampalatayanan. Kaya mga kapatid, huwag kang basta sa kayamanan. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan, ang kayamanan ay tulad ng agila, mabilis, lumipat at nawawala. Walang tao hindi nagkasa yumaman. At lahat naman ng membro gusto ko yumaman. Wala ko. Lahat ng membro gusto ko ginawa ang buhay niyo. Amen. Ngayon, tandaan niyo ba si Abraham? Si Abraham ang sabi ng Biblia, matanda na, pinapayaman pa ng Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ay yayaman, ito tandaan ko, maging masiyahin ka sa kayamanan na ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, huwag kayong mga sa kayamanan. Nawala yan. Hindi ko sasabing na sa may limaman. Pero kung yan ang aasahan mo, at nabubuhay ka sa pera lamang, ay kakamali ka, kapatid.
ang pera, iwan mo yan. Eh kasi NSC, di ba? Pinakamayamang tao sa mundo, pinakamayamang tao sa Pilipinas. Namatay. Dadala niya ba kayamanan niya? Sigaw ka to eh. Mayaman. Namatay. Nadala niya ba kayamanan niya? Kuminsan nga mga kapatid, isa na kalungkot na pangyayari. Meron ako siyang kilala na muna ko na pangalan. Hindi ko na sabihin mo, siya, pero siya, marami siyang kayamanan. Ang kanyang kayamanan, ipinamana niya sa kanyang anak. Ang problema mo, no? Pinamana niya sa kanyang anak ng kayamanan, kanya-kanyang kayamanan. Nabatay yung kanyang anak. Sino ngayon ang nananalaga? Eh di palugang. Hello? Hindi mo ano-ano. Nagsikap ka para sa iyong mga anak. Ipinaman mo sa iyong mga anak. Eh namatay yung anak. Natira palugang mo, adik. Siya ngayon nakakinabang sa kayamanan mong pinagsikapan. Di ba yung palugang mo? Hindi pa sa mamapaya, hindi pa sa mamakumana ng kayamanan sa ating mga anak. Pero tandaan natin, kung dyan tayo titigil at magiging sentro ng ating isipan ng kayamanan at hindi si Kristo, mali at malaking pagkakamali sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung gusto mo patibay ang pundasyon mo, ipamuhay mo ang salita ng Panginoon, magandog ng buhay araw-araw at laging manatili sa kanyang presensya. Hello? Amen?